So sabi ni nung kliyente natin dito, ilang beses na nga itong pinalitan ng block. So nagtataka ako kung ilang beses pinalitan ng block. Nakita nyo, may mga durog-durog. Ito. Wala mo saan galing to. Mga durog na may mga durog na parts. Tapos mapapansin nyo yung kanyang filter. Grabe naman yung filter, oh. Kita nyo yung filter. Oh. Wala na. Talaga sobrang dumi. Yung oil strainer, ito yung tinatawag na oil strainer, mga bossing. So makita nyo puro ribaba. So pambihira naman. Lamig yan. And yun na, good day po mga bossing. Muli Doc Aman dito sa Moto sa babalik. So another job, another day. So ito, meron na naman tayong bagong project na gagawin. So ito, papakita ko sa inyo mga boss kung ano yung gagawin natin ngayon. And so ito yung gagawin natin mga sir. So Honda Beat FI 110. So dinala to last, ano pa to dinala dito? Malala, parang Friday yata. Nitong Friday ba o Sabado? Parang ganun. Parang last week pa. Lunes na ngayon, parang nung last week pa dinala to. So isinakay na to sa L3. So nilalumove na kasi nga. Noong time na pupunta na sana yung may-ari nito dito, biglang namatay na yung market, ayaw ng umandar. And so yun, chinik ko na no, pagdating dito, chinik ko kung ano yung possible, bakit namatay. So ang nangyari, tumukod yung niya, hindi na umikot yung magneto. So tumukod yung magneto niya. So hindi ko lang alam kung bakit tumukod. Tsaka then ang issue rin pala nitong motor na to, itong Honda Beat na to. Ilang beses daw kasi ito pinalitan ng block kasi nga nagbabawas daw ng langis. So parang 3 beses na yata. So ngayon, pag ginawa natin pang-apat na, sabi ko nga doon sa may-ari, ma'am, pag ganyan po, sir, bossing, possible may issue to na bukod doon sa bakit nasisira o nag-uubos ng langis. Kasi palit daw ng block. 3 beses nang pinalitan pero same pa rin yung issue. Andun pa rin, nagbabawas pa rin. Sabi ko ba may iba pang problema bukod doon sa block na pinapalitan. So ito ang gagawin namin dito. Yan, baba makina. Ito na yung mga parts, so napaaga yung Christmas. so ang daming regalo. Ayan, so ito na yung mga parts na papalitan namin dito. So ito actually lahat ng mga to galing doon sa may-ari nitong unit. Siya na yung pinabili namin para para makatipid siya. Kasi nga medyo tight budget, saka nakakaawa na rin yung may-ari nito kasi nga yun nga, base nga doon sa kwento niya 3 beses na nga daw pinapalitan ng cylinder block, piston ring yan. So same pa rin yung issue, paulit-ulit hanggang nitong huli na yun nga, bigla na lang talagang hindi na umandar. Ang nangyari, tumukod na yung valve niya. Hindi ko alam kung bakit tumukod. Sana yan. Pero duda ko bumalik ko yung valve niyan. So kaya ito, pinabili ko na siya ng mga parts. Halos kompleto na. May block, may sigunyal, bearing, piston ring, yung mga intake, exhaust valve, gasket, yung mga chain guide. Yung timing chain niya hindi ko na pinasabay, pero kasi siguro para sa akin okay naman yun. So ayun. Saka ito pala, nung dinala niya kasi to, wala tong center stand. Pasin nyo, naka side stand pa. Yung center stand niya, ito may dala na rin siyang bago center stand. So tsaka ito yung shafting. At yung mga kailangan natin, syempre langis. Tapos butane. Ayan. So pinabili ko siya ng torch kasi yung torch namin naputol. So pinabili ko siya ng torch. Meron naman kaming butane. So ito lang pinabili ko sa kanya, yung torch lang. Para kasi pagkakabit ng sigunyal, kailangan i-torch yun. Hindi yan katulad kasi ng mga Yamaha sa Aerox NMAX, plug, baga bolt on na lang. Ito, gagamitan pa ng apoy para lang may pasok yung crankshaft assembly. So ito lang mga boss, simulan na natin to at medyo mahaba-habang gawain to dahil nga engine overhaul yung gagawin natin dito sa Honda Beat FI 110 na to mga boss.
Mga bossing, so ito na baba na natin yung buong makina. So ito nakabaklas na. So nakita niyo naman kanina kung paano natin binaklas. So ito yung mga yung mga issue na nakita natin. So unahin natin muna siguro dito. Sige, dito na. So putol yung kanyang ayan, makisa nyo. May video to kanina, ewan ko, hindi masyado siya naka-fast forward kasi hindi masyado makikita ng maayos dun sa ng pagtanggal ko. Pero kita nyo, putol yung kanyang chain guide. So sakto, kaya yung mga pinabili natin na mga parts kay bossing sa may-ari nito, kasama na lahat yan para panigurado, para hindi na tayo mahirapan maghanap pa kung sakali. Ayan, katulad yan. Then mga issue rin nito sa rocker arm, medyo maluluwag na yung mga bearing niya. Pero hinantay pa namin yung yung feedback ni client kung ipapasabay niya, kung kasi medyo talagang kung budget kasi pinag-uusapan, talagang medyo short na yung budget ni bossing. So yung camshaft niya okay pa naman, walang problema. So piston, nakita nyo, puro carbon, puro langis pa. May gas-gas din yung block. Yung block niya medyo may gas-gas, bahagya, mga gas-gas na. Pero bago lang, kapapalit lang daw nito. So original yata to. Yan. And yung mga buti ito. Yan. So kaya pala kanina, kaya ayaw maikot ng magneto. Tumalon yung ngipin. Tumalon yung chain. Yung sprocket chain tumalon. So mga ilang ngipin yung tinalon niya. Kaya nangyari yung piston tsaka yung valve nag-aabot yung valve, kaya hindi maikot ng continue o yung isang pull na ikot ng magneto kanina. So kaya siya tumutukod dahil nga tumalon yung timing chain sprocket niya. So nangyari na to do sa previous vlog ko, meron na to do sa kaibigan natin, kaya shoutout kay Sunny Boy. Yung kay Sunny Boy, nangyari na rin yan sa kanya. Tumalon yung sprocket tapos tumukod doon sa valve. So bumalik ko, ganoon na nangyari. And ano pa bang issue? So ito pa. So sabi ni nung kliyente natin dito, ilang beses na nga itong pinalitan ng block. So nagtataka ako kung ilang beses pinalitan ng block. Nakita nyo may mga durog-durog. Ito. Wala saan galing to. Mga durog na may mga durog na parts. Tapos mapapansin nyo yung kanyang filter. Grabe naman yung filter, Kita nyo yung filter. Wala na. Talaga sobrang dumi. Yung oil strainer. Ito yung tinatawag na oil strainer, mga bossing. So makita nyo puro ribaba. So pambihira naman. Sana naman nilinis naman to nung last time na ginawa to. So ibig sabihin simula nung pinalitan to ng mga block, 3 beses na pinalitan, grabe naman yung makita nyo, sobrang dumi. So halos hindi pa nalilinis. Ibig sabihin simula nung pinapagawa nito ni client to sa kung saan niya pinapagawa yan na shop, hindi pa nalilinis yan kasi may mga ribaba pa. So yan pa yung mga nakita ko dito, yung mga parts na may nagkaroon ng issue. At ito pa yung kanyang sigunyal. So hindi ko muna binaklas kasi pupukpukin palabas to. Hindi ito basta nauhugot, hindi ito katulad ng mga Yamaha NMAX Aerox bolt on, pwede mo tanggalin yung mga yan. Same to ng kung mga ganitong klase ng makina Honda, same to. Parang na-repair na rin pala to. So yan ba, boss? Ibig sabihin nababa na rin pala. Hindi naman kasi nasabi ni client na nababa. Ewan ko lang, sabi niya kasi napalitan na ng black. Pero sa itsura kasi nito, ayan, nakita nyo. Parang na-repair na to. Na-repair na. UP na Yan. So na-repair na to sigunyal. So parinig ko lang yung tunog ng sigunyal niya pag iniikot. Tayo sa kabila para medyo maganda yung pagkakapihit. Sumasabit yung pero pagpasensya nyo na, sumasabit yung timing chain, pero yung tunog na magaspang hindi sa timing chain. Hindi ako titigil at hindi ko to napaparinig. So talagang pipilitin natin maparinig ko sa inyo to, yung tunog na to.
Ito yung mga naririnig nyo mga boss, mga master. Ito yung naririnig nyo parang tunog, yung parang tunog jet yung makina. Yung parang may pumipito, parang may umuhuni, parang magaspang na parang tunog, umaasa. Wing, gumagawa, wing, wing. Pala mo, parang big bike, may mga ganun yan eh. Sa previous vlog ko, panood nyo yung Honda Beat na ginawa ko ganun. Dalawa na yun actually nagagawa ko Honda Beat na ganun. Yan. So, ang sira nila puro sigunyal. So, katulad dito, sigunyal na rin ng problema. So, ikutin ko. Ito, naka-release na yung ano. Hindi na umano yung timing chain. Lamig yan. Okay. Yan. So, sira. Possible ito na-repair na pala. Na-repair na pala itong sigunyal na to. Hindi ako na-advise ni ano. Ang sabi lang kasi nung may-ari dito ay napalitan ng cylinder block. 3 beses nang napapalitan gawa nung laging kumakain daw ng langis. So, parang paulit-ulit lang na ginagawa do sa pinagpapagawa niya. So, 2 shop din napuntahan niya. Yung isa, palit block. Yung, medyo tumagal naman. Yung pangalawa, ganun pa rin pinalitan. So, hanggang pangatlo, ganun pa rin. Palit-palit lang sila ng palit ng ano. Tapos hanggang sa ito, nagkaroon ng tama na tong ano. Nirepair na tong sigunyal pero, ayun na. Nasira pa rin. Nagkaroon pa rin ng problema, ng issue. So, yun nga, kaya pag mga ganito, minsan mga Honda, ina-advise ko pag mga Honda kung may budget naman mas maganda palit na lang ng assembly para hindi katulad dito, ayan, toss gas. Sabihin na napa-repair na, nagkaroon ng problema, damay-damay ulit kasi pag tinamaan yung sigunyal, tatamaan na naman yung block. So another gastos. So mas maganda isang gastusan, isang palit ng mga pyesa para isang sakit sa ulo. Hindi katulad dito, nangyari dito paulit-ulit. So isipin nyo, 3 beses nagpalit ang block. So ngayon pang-4 na yung block na ikakabit natin dito. So hopefully makuha natin na tumino talaga tong motor ni Bossing. Yan, itong Honda Beat FI 110 na to. Sila mga boss, linisin ko lang yung mga parts. So maraming lilinisin. So magpapalit tayo ng valve, intake, exhaust valve, valve seal, bagong crankshaft, bagong block, tsaka piston. Tapos assemble na. Yan. So mga ano rin, siyempre mga oil seal, kailangan palitan lahat. Oil seal magneto, oil seal sa pulley side. Yan, oil seal nitong ito. Katulad dito, may isa pa ako napansin. Mapansin nyo tong cover, oil pump cover niya. Ito yung oil pump AC. Ito yung gear ng oil pump. Yan, so mapansin nyo, tinadtad ng gasket. So maganda rin yung yung hula natin na isama doon sa nabili ni client na mga gasket. Ito may kasama na rin ang gasket to. Yan. So tinadtad yun, nilagyan ng gasket maker. Yan. So yun lang, assemble ko lang, linisin ko lang, tapos mamaya buuin ko, then panda rin natin para malaman natin kung ano yung kalalabasan itong ginawa natin, kung magsasuccessful ba. So ang kailangan ko na lang malaman mamaya pag nabuo yung makina, kung nagsisirculate yung langis niya. Kasi kung may problema sa lubrication o kumbaga yung oil pump niya hindi nagsusupply hindi nagpa-pump ng langis sa mga mechanical parts, so mapipilitan tayong papalitan o pabili si client ng bagong oil pump AC. So ilang mga boss. So kita-kits tayo mamaya. Simulan ko na to, medyo mahaba-habang linisan to at mga palit-palit ng mga kung ano. Alright. And yun. Alright, so ito, nabuo ko na yun, naikabit na natin yung sigunyal. So napansin nyo, naka-install na. So ganito kasi yung procedure pag nagkakabit ako ng bagong crankshaft sa mga Honda. Pero pansin nyo, wala pang gasket yan kasi tatanggalin ko pa tong kalahati kasi i-re-gasket ko pa ito mamaya. May ko lang to kasi kasi iniinit kasi ng butane yung kalahati, yung sa housing sa pagkakabitan ng crank dito sa left side. So pag kasi mag-expand, luluwag yon. So para pagkabit ng sigunyal, siyempre maluwag pa siya. So habang sumiskip yon o nagsiset na siya sa original na position at saka yung higpit, ang ginagawa ko, kinakabit ko itong kalahati ng crankshell para align na align siya, pantay na pantay ang mangyayari.
Kaysa naman yung ilagay mo lang yung sigunyal tapos hayaan mo lang lumamig. Mas maganda na yung nakakabit na mismo yung kalahati para at least habang lumalamig siya nakasentrong sentro. Yun naman, ano lang naman yun mga sir. Base lang naman yun sa parang opinion ko lang. Pero kanya-kanya tayo ng diskarte kung paano magkabit ng sigunyal. Kung gusto nyong wag nyo ilagay yung kalahati, walang problema, nasa sa inyo. Pero ako yung diskarte ko kasi pag ganito. Pero ito mamaya papaklase ko ba ito, i-re-gasket ko pa yan kasi wala pang gasket. Yan. So, parcel na napalitan ko na halos yung iba, yung mga o-ring. Andiyan na yung mga bagong yung bagong rocker arm, bagong valve, intake tsaka exhaust valve, bagong rocker arm, intake tsaka exhaust rocker arm, valve seal bago na rin, so bagong valve lapping na rin yun. So ito na yung black na bago, piston ring, pin, ano pa ba? Ito yung kakabit ko pa to, yung oil seal sa pulley, tapos sa isa, ito oil seal sa magneto. Then mga gasket na lang, cylinder head tsaka base gasket, tapos tong mga guide, chain guide, yan. So ito na. So simulan na natin yung pagkakabit mga boss, pagka-assemble para mamaya mailagay na natin dito sa mismong chassis, may kabitan. And yun nga pala, naisabay na rin natin. So yun, so pag magbababa tayo or mag-engine refresh tayo, kung maaari, hindi man sa kailangan talaga, pero mas maganda kasi yun kung nalilinis o kung nahuhugasan para asin talagang kumbaga linis na linis lahat. Yan. So ito mga boss, assemble lang tayo tapos mamaya tingnan natin yung mangyari dito pag pinaandar natin tong Honda Beat FI. Yan. Alright. And yun mga boss, ito na. Nabot na tayo ng gabi, so overtime na tayo. So at least kahit paano natapos din sa wakas itong ginagawa natin, itong Honda Beat 110 FI. So tara mga sir, pakita ko sa inyo yung kinalabasan ng ginawa natin. Alright mga master, so ito natapos na natin buuin yung makina. So after sa napakahabang oras na ginawa natin, so natapos din sa wakas. So start natin. Okay, so mandar. Yan, medyo nagbi-blink na kasing gasolina. Kanina Kanina akala ko bakit paliado, pala wala nang gasolina. Magsali lang ako ng kaunting gas. Buti may natira pa doon sa hinigop natin. Rev natin. Okay, so yan. All goods na yung makina at wala nang ingay. Sabi kasi nung may-ari nito ay maingay daw yung makina nito. Bago niya dalhin dito, kaso nga tumirik na. Hindi na kayang paandarin, kaya ang ginawa isinakay na lang to sa Lalamove. Nag-arkila na lang siya ng bang sinakay nito kanina, High Ace van. Yun. Ay kahapon pa lang, sorry, nasang araw pa pala to, hindi pala kanina. So nung last pa to dinala dito, Friday yata. So ba kay Lunes na. So dan may mga schedule kasi tayo nung Sabado tsaka nung Sunday, kaya ngayon lang na nagawa. At tsaka yung pyesa niya, si Bossing na yung may-ari na mismo yung pinabili ko ng pyesa nito para patayin na natin para makamura siya doon sa mga pyesa. Kasi nga sabi ko, naawa na rin kami doon sa may-ari nito, gawa ng ilang beses na itong pinapalitan ng pinalitan ng block, parang 3 beses na pinalitan ng block. Same issue pa rin, yun nga daw, nagbabawas pa rin ng langis. So yun ang nangyayari. So may story na pala na ibaba na rin pala to. Kanina ko lang nakita doon sa sigunyal. Yung sigunyal niya may na pala. Pakita ko yung sigunyal mga bossing. Yan. So ito, pakita ko lang yung sigunyal. Kanina yung pinarinig ko sa inyo, yung iniikot ko kanina, may ingay. So yun, dahil dito. Kasi nyo.
hiwa-hiwalay na yung bulitas, yung mga yung mga bulitas ng ano. Ayan, nakita nyo. So, pati yung corona, yung tinatawing corona niya, wala na yan. Nakita nyo, naka-usli pa nga isang. Naka-usli pa ito. Ayan. Ayan, naka-usli. Ayan. Nagtanggalan na, iba. Yung corona niya, wala na. So, ito yung nagkukosang maingay. And, ito nga palang sugo niya na to ay na-repair na rin. Mapapansin nyo, ayan, no? Pingas-pingas na. Baka bako-bako na tong cover ng ano. Yung para sa oil catch. Para ito sa lubricant ng ano. Nanlangis para sa connecting rod. Dito yun. Diyan kasi papasok yan. Dito sa gatla na yan. Sa pagitan ng bearing. Nakita nyo. UP-UP na. So na-repair na pala to. At the same time yung kanyang kabitan ng nut. Dito yung thread ay sira na rin. Panapersa na rin palang tanggalin to. So makatarungan lang na pinalitan ng bago. Dahil nga repair na rin yan. Tapos bumigay pa. Yun. So todas. Gastos talaga. Gastos malala talaga. So halos lahat pinalitan dito. Napakadaming pyesa. Yan. So awa naman ng Diyos ito at paano napaandar naman natin ng tahimik. Yan. Siyempre ang babantayan natin ito kailangan sana mag-igi na siya na kumbaga hindi na magkaroon ng issue ulit. Kumbaga nilinisan natin talaga yung buong makina. Binaba natin. Kung nakita nyo kanina, yung pinakita ko yung strainer ng oil, napakadumi, grabe, ang daming rebaba. Parang ever since hindi pa nalilinis. Ewan ko lang, nakakapagtaka kasi. Ilang beses na kasi yung ginawa ito, pinalitan ng black, binaba na rin yung makina. Bakit ganun yung oil strainer, napakadumi. Tapos kung nakita nyo kanina, ang daming mga rebaba. Sobra. Yan. So, yun lang. Ito yung ginawa natin yung araw na to. Honda Beat FI 110. So, okay na. Pwede nang kunin ni Bossing. Bukas na daw niya kukunin dahil nga galing trabaho daw pagod. Kaya bukas na kukunin ng umaga. So yun lang. Ito si Doc Arman sa Motor House. God bless sa atin lahat. Bye-bye!